topic natin ngayon para sa mga seniors, bakit sila hirap lumunok, laging nasasamid, parang nabubulunan, lahat po tayo edad o kaya naman kahit senior na tayo, meron pang mas senior tayong parents na inaalagaan. Or kung bata-bata naman tayo, for sure nakapag-alaga din tayo ng mga may comorbidities katulad ng mga na stroke, na ulyanin o nagka-Parkinson's disease. Ginawa ko po ito para sa inyong mga mahal sa buhay, para mailigtas yung buhay nila at matulungan natin sila. Sa pag-edad po kasi, nabubulunan ng isang tao. Gusto mo malalambot na yung pagkain mo. Kasi yung ipin mo maaaring nabungi na o kaya yung iyong pustiso, hindi tama yung fitting, hindi ka makakain, hirap kang lumulon. Ang dami pang nagkakaroon ng tinatawag na pulmonya dahil pumasok ang pagkain sa baga. Ito yung tinatawag na aspiration pneumonia. Ipapaliwanag natin isa-isa. At kapag umiidad, humihina sila. Kaya merong tinatawag na frailty syndrome. Frailty, humina sila. Ano ba ang nararamdaman ng isang umiidad? Nanghihina, nahahapo, mabagal na silang maglakad o kaya hindi na makaakyat ng hagdanan. Hapong-hapo, napapagod o minsan ayaw na nilang gumalaw. Low energy, namamayat. Ang problema dito, kapag payat ang ating mga matatanda, magkakaroon sila ng bed sore. Hindi gagaling yung sugat nila kasi kulang sa protina. So, ang nangyayari, malnutrition na, dehydration pa dahil hindi na sila umiinom, at pumapasok ang pulmonya o aspiration pneumonia. Dito sa ating mga may sakit, umiedad na stroke, ulyanin o kaya nagka-Parkinson's disease. Ano pa ibang problema ng mga umiedad? Humihina ang muscle na panlunok. Nawawala yung kanilang pang-amoy. Pag nawala pang amoy, nawawala na rin ang kanilang panlasa. Yung sikmura nila, mabilis mabusog. So, sasabihin ng utak nila, busog ka na, wag ka nang kumain. So, ang tawag dito, walang ganang kumain. O yung tinatawag na anorexia. Tapos, gusto nila pare-pareho yung kinakain nila kasi nga mahina din yung muscle ng kanilang dila. So, hindi sila makalunok. Kaya sila nasasamid, kaya sila nabubulunan. Ang iba pang problema, walang kasabay kumain, ayaw ng kumain. Siyempre, pag senior ka na, medyo kapos ka sa pera o nagtitipid ka, so kulang yung mga nutrisyon na kinakain nila kasi nagtitipid din. Kaya hindi sila kakain ng mahusay. Tsaka mas hirap silang magluto. Mas hirap na silang kumain dahil may arthritis ang kanilang mga kamay. Ito yung mga dapat nating bantayan sa mga umiidad nating mga matatanda. Kasi pag nangyari yan, hindi na ho sila makakalunok. Yun po yung dysphagia. Tapos pumapayat, sarcopenia. Pag ho nangyari yun, malnourished, tapos yun nga, hindi sila nagtutoothbrush. Kaya din nagkaka-aspiration pneumonia kasi may mga bakterya doon sa ating bibig. Pag ho hindi sila nag-toothbrush pagkatapos kumain, maaari rin pumunta doon sa kanilang baga. Tapos, lumalambot ang kanilang buto, ganun din ang kanilang kalamnan, kaya pahina sila ng pahina at papayat ng papayat, at lalong lumalala yung problema sa paglunok. Kaya nagtataka kayo, bakit ng 50s ako, madalas na akong masamid? Yun po yung mga nagiging problema. Ngayon, ang aspiration pneumonia ay dahil nahirapan silang lumunok, hindi makaubo. O kaya naman yung pakonti-konting laway dun sa bibig nila, pumapasok pala yun dun sa kanilang baga. Bukod pa sa mababa ang kanilang immunity o panlaban sa sakit. Kaya dito pumapasok yung mga bakterya galing sa pagkain kinain o dun sa ininom na tubig at pupunta dun sa kanilang baga. Ano ang sintomas nito? Minsan nagkakaroon sila ng lagnat. Mababang lagnat lang, low-grade fever, isang araw sa bawat linggo. So magtataka ka, bakit buong isang buwan, paminsan-minsan nilalagnat siya. So kailangan alerto na ho tayo. Baka nagpupulmonya na ang alaga ninyong may edad o senior. Mabilis mahapo, inuubo, pasamid-samid yan. Minsan sasabihin niya, bakit parang hirap akong huminga? Hirap akong lumunok. Minsan masakit ang kanilang dibdib. Minsan naman, pawis na pawis.
hindi naman nilalagnat. Pero pag nakita nyo ng nangingitim, kailangan na po ng chest x-ray at dali na po natin sa ospital. Baka nagkakaroon na ng aspiration pneumonia. Anong pwede natin gawin para hindi mangyari to? Yan nga po yung sinasabi ko. Kapag yung alaga ninyo ay lagi lamang nakahiga, kailangan medyo iuupo ninyo ng matagal pag kumain. Kailangan 1 hour, pagkatapos kumain, nakaupo pa rin. Palakasin ang muscle sa paglunok. Paano yon? Doon ho pumapasok yung maproteinang pagkain. So, bibigyan nyo sila ng maraming protein o masustansyang pagkain. Ngayon, kasabay na rin po ng aspiration pneumonia, mabilis mabulunan ang ating mga matatanda. Pag edad ng 65 years old, alam nyo ba, 7 times mas nabubulunan ang mga seniors kumpara dun sa mga batang edad, 1 hanggang 4 na taong gulang. So, ano ba yung mga pagkaing madalas makabulunan sa kanila? So, kailangan aware tayo ha. Pag kumakain sila, pag nakita nyo, universal sign niya, nakahawak doon sa may dibdib. Huwag nyo na hong tanungin na okay ba kayo. Hindi, ipalagay nyo na baka nabubulunan. So, kailangan nyo nang paluin ang kanilang dibdib. Kailangan aware din tayo, ano ba ang pinapakain natin doon sa ating mga seniors. Ito po ang mabilis makasamid, makahirinan, makabulunan, choking, at saka ito yung mas hirap silang kainin, bread, mga hindi malambot na gulay, mga biskwit. So, iwasan nating ibigay yan. So, anong gagawin natin? Ito pong tinapay, tsaka yung crackers, ilubog nyo po sa sopas o kaya dun sa iniinom nilang tsaa. Kailangan malalambot lahat ang kanilang kinakain. Huwag nyo na hong bigyan ng mga candy at kakani na malalagkit kasi bumubulunan po yan. Yung mga grapes, kailangan nginuya mabuti. Akala nyo buong grapes? Nako, pag hunalimutan nila yan, mabubulunan sila. Matitigas na mga karne. Huwag nyo na hong bigyan ng mga nuts. Tayo nga na normal people, di ba? Pag nag-nuts tayo, lagi tayong nasasamid. Huwag nyo na hong bigyan ng bubble gum, mga keso. Pag apple o prutas, durugin nyo po muna. Pati mga gulay, durug na durug ang kailangan. Huwag nyo na hong bigyan ng mga popcorn. At ito pa po, ang gusto ko pagdating sa matatanda, kasi pag sobrang malabnaw yung kanilang mga sopas, yan po ang nag-aspiration pneumonia. Kailangan medyo mas malapot. Kasi nakita nila yung medyo malapot-lapot na sabaw, mas hindi po pumupunta sa baga ng isang tao. So, kapag para maibigay natin yung tamang dami ng pagkain dun sa ating mga seniors, hindi masamid, hindi mabulunan, ito po ang gagawin natin. Number 1, lambutan yung kinakain nilang pagkain. Kung pwede yung gilingin, durugin, pureed, giling, gawin po natin. Pira-pirasuhin natin ng maliliit. Huwag pong bibigyan ng malalaking piraso. Yung hindi nila kayang kagatin at saka nguyain. Kasi nga sira na nga ipi nila, di ba? So, kailangan yung pwedeng paglunok nila, hindi naman sila mabubulunan. Sabi ko nga, wala na silang pang-amoy at saka panlasa. Lagyan ho natin ng mga natural na pampalasa yung kanilang kinakain para makakain sila ng marami. Ano po ang mga natural? Oyster sauce, itong ating mga bawang, sibuyas, luya. Pagdating naman ho sa pampalasa, herbs, meron po tayong mga oregano, mga thyme, mga rosemary, yung mga dahon-dahon. Paminta, yan po nalalasahan ng ating mga seniors, pati yung sili. So, pwede nyo pong lagyan ng konti. Tapos, sabi ko nga, yung tinapay at saka biskwit, ilubog doon sa inyong sopas o doon sa kanilang tsaa. Sabihin po, nguyain mabuti, tagalan ang pagmuya, focus, wag nyo pong kakausapin pag sila ay kumakain. Kahit tayo na hindi pa seniors, kailangan po focus sa pagkain. Hindi nyo po napansin na samid kayo kasi sinasabayan nyo ng pagkausap sa ibang tao. Small bites, liitan nyo po ang kanilang mga kutsara para konti-konti lang yung kanilang pagkain. Sa mga taong madalas masamid, mas maliit na kutsara, better. Diretso po ang ating pag-upo, chin tuck, wag pong nakaganyan kasi bubukas po yung epiglottis. So, pupunta doon yung pagkain papunta sa baga. So, kailangan medyo nakababa ang inyong baba, tapos medyo naka-forward. Focus. So, yung katawan, kailangan medyo naka-forward ng konti.
para yung pagkain, pag nakadiretso po yung inyong upo, yung pagkain, pag dumaan, hindi papasok dun sa inyong lungs. Pag kumakain, yung iba kasi pinagsasabay yung solid at saka lalagyan ng sabaw o kaya, anbawa kung mami yung kinakain nyo, o kaya papainumin. Wag po, kahit ho sa bata, hindi nga dapat ginagawa yon. Solid muna na pagkain. Pag nanguya, nalunok, sa kanyo po painumin. Huwag pong pinagsasabay. Alternate, ika nga. Huwag magsasalita habang kumakain. At sabi ko nga, pwede pong lagyan ng mga pampalapot ang mga sabaw ng seniors. Importante po ito, lalo na dun sa mga may stroke. Ano po mga pampalapot na pwede natin gawin? Mga dinurog na patatas, lakatang saging, pwede pong lagyan ng yogurt, lagyan ng dinurog na kamote, o kaya naman cornstarch. Mas palaputin nyo yung kanilang mga sabaw. Mas safe po yan sa ating matatanda. Kaya nga, pag pinagtitimpla ko sila ng mga nutritional milk, yan, kailangan po medyo malapot yung inyong pagtimpla. Dadamihan nyo na po yung milk nila. Diba sabi ko, kailangan nila ng protina. Tsaka in a way, pag mas malapot, mas hindi po sila masasamid o magpupulmonya. Para po malaman kung okay yung kanilang paglunok, pwede po tayong magkonsulta sa mga speech therapist doctor. Yun po ang makakapagsabi kung tama ba o may lakas ba yung muscle ng kanilang dila at panglunok. So, pag nakita niyo po ang isang tao ay nakaganyan, kailangan po tapikin na ang kanilang likod dun sa pagitan ng shoulder blades o kaya naman hawakan dito sa mataas na tiyan nila at i-Heimlich maneuver para po mailuwa nila yung kanilang kinain na nakakabulunan sa kanila. So sana po maisalba po natin ang buhay ng ating mga seniors. Salamat po.